to the APC. Did that to the boy other the boy in the ongoing then pema. Away goes on the fly. Ulu agogo. Meaning goes on a mata. Bago tayo magpatuloy sa Season 2 ng Solo Leveling, ay balikan muna natin ang last part ng pagtatapos ng kwento. Natapos nga ang kwento ng Season 1 ng Solo Leveling ay nung pinili ng ating bida na bumalik muli na buhay pa ang kanyang pamilya at wala pang gulo at hindi pa lumalabas ang mga halimaw at bago lumabas ang mga halimaw ay tinapos na ito ng ating bida bago pa ito maghasik ng lagim sa mundo nila sa tulong ng kanyang kapangyarihan na Shadow Monarch dahil dala pera niya ang kapangyarihan niya para baguhin ang nangyari. At habang nakaupo ang ating bida sa pagkainan ay may bigla dumaan na babae na tila kasama niya ito at kilala niya sa nakaraan, kaya naman nang makadaan na ito ay naramdaman niya ito at medyo natigilan siya nang maramdaman niya ang babaeng dumaan, kaya agad nga siyang lumabas sa pagkainan para habulin ang taong kakadaan lang, at nakita pa naman niya ang babaeng kakadaan lang, at dahan-dahan ngang lumingon ang babae. At makikita na nga ito ng harapan na si Cho Hein nga ang naramdaman ng ating bida na minahal niya sa dating buhay niya, na lumapit nga siya kay Cho Hein para tingnan niya ito ng mabuti kung ito ba ay talagang si Cho Hein, na makikita nga natin na nagkakatinginan nga sila nang makalapit na ang ating bida kay Cho Hein. At doon na natapos ang kwento ng Season 1 kaya magpatuloy na tayo sa Season 2 para malaman na natin ulit kung ano na naman ang gagawin ng ating bida na meron na sa kanya ang lahat na inaasam-asam niya na kapangyarihan noon. Kaya simulan na natin ang ating kwento na magsisimula nga ang kwento sa matahimik na lugar habang binabahagi ng ating bida na ang pagbabalik niya sa mapayapang mundo at ngayon daw ay nakakaramdam siya ng kakaibang pangungulila paminsan-minsan. At isang kakaibang pakiramdam ng pangungulila na para bang may nakakalimutan siyang mahalagang bagay, at pantay-pantay ang karapatan ng tao, ngunit kahit anong gawin niyang pagpilit na maalala, wala naman siyang nakakalimutan, at parang sa bawat pag-iisip niya daw ay, lumalaki ang kawalan sa kanyang puso. At ipinakita nga muli ang taong kilala ng ating bida na si Woo Jin-chul, at isa ng ika-4 na taon na violent crime detective. At habang tinatanong si Jin-chul ng taong kasama niya na ano ang masyadong iniisip niya, ngunit hindi ito sinagot ni Jin-chul habang inaabot ang isang inumin ng kasama niya ang mainit na inumin kaya naman nagpasalamat naman siya sa kasama niya sa inumin habang iniisip niya na walang oras daw para sa kanya ang magsigla na tulad niya para malungkot na mas mabuti pang tumutok sa kanilang trabaho. Makalipas lang ang isang sandali ay pumasok na sila ni Jin-chul at ang kasama niya sa police station, at may napansin si Jin-chul sa unahan nila na tinatanong nga niya sa kasama niya na kung sino daw iyon na parang stress ito at kinakabahan, ngunit hindi agad nakasagot ang kasama niya nang tinanong niya ito kung sino ang taong nasa harapan nila at bakit ito nandito. Habang nagsalita ang isa sa gitna ay hindi agad ito makapagsalita ng maayos dahil ito ay kinakabahan habang sinisimulan nga niyang magsalita na hindi nga malinaw ang kanyang mga sinasabi dahil sa kaba at nang makita daw niya iyon na sinasabi nga niya na may nakita daw silang isang halimaw sa lupa na anino at ito pa ay nagsalita pa sa kanila. At nagsalita muli siya habang binabanggit nga niya ng seryoso na kung hindi daw siya susuko sa loob ng 24 hours sa kanila siya daw ay magsisisi kung hindi niya ito gagawin dahil kung makikita niya ang halimaw na iyon siguradong babawian siya ng buhay. At sinisigaw nga niya sa detective na inaamin daw niya na siya ang may gawa ng krimen. Kaya ilagay na lamang siya sa bilangguan kaagad dahil mas gusto pa niyang mabuhay pa ng kaunti dahil hindi niya gustong mamatay sa mga halimaw na iyon kaya nang makita nga ito ni Jin-chul ang taong nasa harapan nila na kinakabahan at natatakot sa halimaw na iyon na agad siyang napatanong sa kanila na kung nakita ba daw nila talaga ang shadow monster na iyon. At sinagot naman siya ng taong kriminal nasa harapan niya na narinig mo naman siguro ang kanyang sinabi kanina habang uminom si Jin-chul ay napaisip siya kung paano daw niya ito ipapaliwanag at i-report sa itaas ngayon sa mga sinasabi ng taong criminal sa kanyang harapan.
At nagsalita ang isang detective na si Detective Kim. Sinasabihan nga si Jinchul na hayaan na daw niya ang pagre-report ng kasama niya ang bagay na ito at dagdag pa niya na nais niyang pamunti sila sa meeting room. Kaya nang marinig nga ito ni Jinchul ang sinabi ng detective sa kanya ay napatanong siya na meeting room, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin na nagsalita na ang kasama ni Jinchul ay agad itong sumang-ayon na siya na daw ang bahala sa bagay na mag-report sa mga nangyari dito. Maya-maya pa nga, ay dumating na sila sa loob ng meeting room na makikita nga natin na walang katao-tao at napakatahimik ang loob nito. At nang makapasok nga sila sa loob ng meeting room ay bigla nagulat si Jinchul sa sinabi ng isa pang detective sa kanya na kung bakit daw ito sinabi sa kanya na ipapalabas nila ang tatlong criminal na sumoko na sa kanila. Na agad nga si Jinchul na sinabihan na hinaan daw ang boses niya dahil baka daw ito marinig ng mga tao sa labas sa lakas ng boses niya at muli nga siyang napatanong sa kanyang harapan na si tandang detective na kung ano daw ang pinagsasabi nito sa kanya ng walang kabuluhan. At ipinaliwanag nga ng matanda kay Jinchul kung ano ang ibig sabihin niya dahil hindi lang daw niya basta-basta pinapapakawalan lang ng ganon ang tatlong gunggong na iyon dahil titingnan nila daw ng 24 hours kung ano ang mangyayari sa tatlong gunggong na iyon, kung totoo ba ang mga pinagsasabi ng mga yun, ngunit hindi naniniwala si Jinchul sa tatlong gunggong na iyon dahil daw ang tatlong iyon ay mga lasing lang at nagbubulakbol lang. At dagdag pa niya na ang halimaw o kahit anumang bagay na nakita ng tatlong gunggong ay marahil daw ay isang uri ng bagong side effect ng droga lang ang nangyayari sa tatlong iyon, kaya nila siguro nasabi nila ang bagay na iyon. At nagsalita nga muli si Detective Kim na ipinaliwanag nga nito sa kanya ang kanyang sinabi kanina na sinuri nila ang tatlong iyon sa droga at ang kanilang mga resulta ay negatibo. At dagdag pa niya na bumisita pa daw siya sa NFS upang personal na suriin ang mga resulta dahil hindi makapaniwala-wala ang mga sinasabi ng tatlong suspect na iyon. Kaya nang marinig nga ito ni Jinchul ay hindi agad siya nakapagsalita sa mga sinabi ng kanyang kasamang na si Detective Kim. At sa palagay ba daw ni Jinchul ay may katwiran na lahat ng mga taong ito na hindi konektado sa isa't isa ay makakakita ng parehong bagay at susuko sa parehong oras. At isa pa, pinapayo sa kanila ng nasa itaas na alamin ang dahilan sa loob ng isang panahon, ngunit wala pa rin silang anumang ideya kung ano ba talaga ang mga pinagsasabi ng mga suspect na sumoko sa kanila para lang mabuhay dahil kung nasa labas daw sila ay hindi na daw sila aabutan ng sikat ng araw, at kailangan na lamang nila gawin ito upang sa gayon ay makakuha man lamang sila ng bahagyang tanda at ang ibig sabihin sa mga nangyayari dito makailan. Kaya't ginagawa nila ang hindi makatwira na sitwasyon na kanilang tinutukoy kanina. Kaya nang marinig nga ito ni Jinchul ay bahagya siyang napatanong sa kanila na paano kung may mangyari talaga sa mga suspect. Ngunit sa sinabi ni Jinchul sa kanila ay napatawa na lamang sila sa sinabi niya dahil parang naniniwala na si Jinchul sa mga suspect na iyon nakikita ng mga multo dahil hindi sila naniniwala sa mga sinabi ng mga suspect sa kanila. Kaya nang matapos ng tumawa ang dalawa ay sinabihan na si Jinchul na kung siya ba ay naniniwala na sa mga multo dahil lang sa sinabi ng mga suspect. At hindi daw nila akalain na si Jinchul ay takot sa multo dahil lang sa mga salita ng iba at mas emosyonal pa daw si Jinchul kaysa sa inaasahan nila. Kaya si Jinchul ay bahagyang nahiya kaya tumawa na lamang siya habang hinawakan siya ni Tanda sa balikat at sinabihan na nga lamang siya na wag daw mag-alala si Jinchul dahil wala daw mangyayari. Dadalhin lang naman daw nila ang mga sospek sa isang tahimik na lugar at titingnan kung ano ang mangyayari sa tatlong gunggong na iyon at isa pa ay magkakaroon ng ilang malalaki at mabibigat na mga detective na bantay na sasama sa kanila. Kaya paano daw mamamatay ang mga suspect at makakatakas sa kanila kung nagsasabi lang ito ng walang kabuluhan at hindi iyon makakatakas. At sinabi pa ni Tanda kay Jinchul kung maganap nga ang hindi inaasahan sa mga sinabi ng tatlong yun na may halimaw pagkatapos ng 24 na oras. Hindi ba dapat daw silang magpasalamat kung mangyayari iyon dahil makikita na nila kung ano ang misteryong nangyayari? At sinabi niya na kung sino ang makakasama at ang kailangan lamang nila magboluntaryo ngayon kung gusto pa nila sumama para masayang nila ang kanilang oras sa pagtuklas ng misteryong kaganapan.
Kaya tinanong na ni Tanda si Detective Jinchul kung talagang ayaw niya sa ideyang ito nila ay maaari naman daw siyang magpahinga na para hindi na siya mahirapan pa. At nang maririnig nga ito ni Jinchul ang mga sinabi ni Tanda sa kanya kung sasama ba siya o hindi ay bahagya siyang hindi nakasagot agad kaya maya-maya pa ay nagdesisyon na siyang sumama sa kanila para malaman niya na ang katotohanan at nanggugulo sa kanyang katanungan sa mga nangyayari. Makalipas nga ang isang sandali ay makikita na natin ang isang lugar na may isang bodega na luma na walang katawo-tawo at dito gaganapin ang kanilang plano. Habang ang isang suspect na sumuko sa kanila ay nagsisigaw at naiiyak dahil sa takot at kaba sa kanyang sitwasyon na sinisigaw nga niya sa mga detective hindi pwedeng nandito siya dahil dito na siya mamamatay sa lugar na ito dahil subuko na nga siya sa kanila ngunit hindi sila nakinig sa kanila at ginawa pa siyang payan para mapatunayan talaga ang kanyang sinabi. Ngunit sinagot lamang siya ni Tandang Detective na kailangan niya munang tiisin ang kanyang sitwasyon dahil iimbestigahan muna nila ang kanilang mga sinabi kung totoo ba ito o hindi dahil hindi sila naniniwala sa mga sinabi niya sa kanilang ngunit ang lalaki ay natatakot na at nag-iiyak na sa kanyang sitwasyon habang sinasabi nga niya ulit sa detective na paniwalaan siya dahil dito na siya daw mamatay kung gagawin pa nila ang kanilang plano. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Tandang Detective sa kanyang mga sinasabi na sinabihan pa siya na kung bakit siya mamamatay dahil nandito naman daw sila at tinanong niya si Detective Kim, kung gaano nakatagal bago matapos ang 24 na oras. At sinagot naman siya ni Detective Kim habang tinitingnan niya ang kanyang relo sambit nga niya na sa tingin niya ay may mga 10 minuto na lamang ang nalalabing hinihintay nila bago mag 24 na oras sa kanilang paghihitay. Kaya nang marinig nga ito ni Tandang Detective kay Detective Kim na may 10 minutes na lang silang nalalabi para mag 24 hours na habang napareklamo siya dahil ang lamig na ng kanyang katawan sa paghihintay. Habang si Jinchul naman ay iniisip niya na kahit paano daw ay parang nag-iba na ang hangin sa paligid kaysa sa kaninang paghihitay dahil tama lang ang lamig ngunit ngayon daw ay parang hindi nakaraniwan. Maya-maya pa ay natapos na ang oras habang tumingin si Detective Kim sa kanyang relo na sinasabi niya na tapos na ang kanilang paghintay ng 24 hours sa lugar na kanilang pinuntahan kaya nang marinig nga ito ni Tandang Detective ay bahagya siyang nadismaya na walang nangyayari sa kanilang paghihintay sa lugar na ito. Matapos nga ang isang sandali ay bahagyang tumahimik ang kanilang lugar at sitwasyon dahil parang wala namang mangyayari sa kanilang pag-iimbestiga. Kaya nang marinig nga ito ng lalaki sa mga detective sa kanyang harapan ay bahagya siyang nagulat at hindi makapaniwala dahil walang nangyari sa kanya at nabuhay pa siya sa ganitong oras. Kaya sa mga nangyari si matandang detective ay lumapit sa lalaki na sinasabihan nga niya ito na sinayang niya ang kanilang oras sa paghihintay sa mga sinabi niya sa kanila ng walang kabuluhan kaya sinabihan niya na ang suspect na sabihin na nito ang totoo at ang dahilan kung bakit siya natatakot para hindi na sila mahirapan pa dahil wala namang nangyari sa gabing ito. Ngunit ganun pa rin ang sinabi ng lalaki sa kanila habang nanginginig itong nagsasalita sa kanila dahil daw nakita ito ng kanilang mata ng kanilang mga kasama kaya 4 na lamang sa kanilang grupo ang natira sa mga nangyaring iyon. Habang si Jinchul naman ay tila may naramdaman siya at napansin sa lupa na may nanunood sa kanila kanina pa, agad nga siyang nagsisigaw ng paulit-ulit na lumabas na ito kung sino man ito habang may mga lumabas sa lupa na shadow sa kanilang paa. Sa isang sandali ang shadow nang nagpakita sa lupa ay agad umatake sa mga kasama ni Jinchul na detective, nabuungang tinamaan ang 2 detective na kasama ni Jinchul na si matandang detective at si Detective Kim na umatake sa kanila na shadow nang walang nagawa at ininda na lamang nila ang atake ng shadow na lumabas sa lupa ng may bilis, kaya naman na idol upon ang 2 detective sa kalayuan at nabangga sa dingding ng malakas sa atake ng monster shadow. At bagsag nga ang 2 detective sa atake ng Monster Shadow sa mga sandaling iyon, habang ang lalaki naman ay nag-iiyak na sa takot dahil alam niya na ang ibig sabihin nito nang makita niya na ang Monster Shadow sa kanyang harapan dahil ito ang kanilang nakita at pinagsasabi niya sa mga detective, at mas lalo pa siyang nanginig sa takot nang makita nga niya ito ng buo ang nakita nila ng ilang araw na mga halimaw. Ang isa pa ay hindi ito nag-iisa ito ay 3 shadow monster sa kanilang harapan,
Habang si Jinchul naman ay hindi nga makapaniwala sa kanyang nakikita sa kanyang harapan dahil nakita nga niya ng dalawang niyang mata sa kanyang harapan na tatlong shadow monster habang nanginginig na ang kanyang katawan nang makita niya ang shadow monster ant, habang ang lalaki naman ay hindi niya na mapigilan ang kanyang takot nang makita nga niya ulit ang mga halimaw sa kanyang harapan na hindi na nga maipinta ang kanyang mukha sa takot at kaba nang makita niya ang shadow monster ant dahil alam niya na ang ibig sabihin nito dahil dito na siya mababaw iyan ng buhay. Maya-maya pa nga ay sumugod na nga ang tatlong shadow monster ant sa kanya na babalatan na siya ng buhay. Makalipas nga lang ng isang sandali ay wasak na ang kanyang katawan dahil sa tatlong shadow monster ant na umatake sa kanya na makikita na nga lamang na isang kamay na lamang ang makikita. At pagkatapos nga ng tatlong shadow monster ant na tustahin ang katawan ng lalaki na makikita nga natin naliligo ito sa dugo ng pinatay nila ang lalaki habang tumingin sila kay Jinchul para isunod ito. Habang si Jinchul naman ay kinabahan na nang makita niya ang tatlong shadow monster sa kanyang harapan dahil tiningnan siya nito. Bahagya nga siyang napaatras dahil sa takot nang makita niya ang tatlong shadow monster ant. Habang ang tatlong shadow monster naman ay papasugod na ito kay Jinchul para isunod na siya nito, ngunit huminto ito na tila nagbibiro lang ang tatlong shadow monster sa kanyang harapan na umatake sa kanya para sana isunod siya kaya nakangiti itong humarap kay Jinchul. Habang si Jinchul naman, nang makita niya ang shadow monster na isang anyong langgam sa kanyang harapan ay bahagya siyang napatahimik at hindi makapaniwala sa kanyang harapan nang makita niya ang shadow monster ant dahil nakangiti itong nakatingin sa kanya. Habang makikita nga natin ang shadow monster ant sa harapan ni Jinchul ay bahagya na nga itong nawawala at naglalaho sa kawalan habang nakatingin pa rin sa kanya na iniisip nga niya habang tinitingnan niya rin ito kung totoo ba ang kanyang nakikita na nakangiti ang shadow monster at sa kanyang harapan dahil hindi siya makapaniwala nang makita niya ito at nararamdaman niya na nakangiti ito sa kanyang harapan kahit hindi naman ito nakikita sa pagmumukha nito kung nakangiti ba ito o hindi. At ang tatlong shadow monster ant sa harapan ni Jinchul ay naglaho na ito sa kanyang harapan ngunit hindi pa rin makapaniwala si Jinchul sa mga nangyari at nakikita ngayon at iniisip nga niya na parang nakita niya na ito at familiar sa kanya na ang mga nangyari ito at tinatanong nga niya ang kanyang sarili kung papaano at papaano niya ito papaniwalaan nang nakita nga niya ng harap-harapan ang mga nangyari. At matapos nga ang mga sandaling iyon na pangyayari ay nagsisigaw naman ang isa pa nilang nakakataas nilang detective na sinisigawan nga sila na ano daw ang kanilang ginawa at tingnan daw nila ang kanilang gulong ginawa, at dagdag pa niya na ang mga sospek daw na kanilang ginamit at pinagbantayan ay lubusang nawawala. At ang isa pang napakalaking kahihiyan sila daw na mga detective ay biglang nahimite na lang sa lumang bodega ng walang dahilan. At binaling naman ng chief detective na tinatanong niya si Jinchul kung bakit ito tumawag ng ambulance at kung may naalala na ba daw ito sa mga nangyari, at sinagot naman siya ni Jinchul habang humihingi siya ng patawad dahil hindi niya sinabi ang katotohanan nang magising siya ang kanyang alaala niya ay nakalimutan niya na ang mga nangyaring iyon kaya naman ang chief detective sa kanyang harapan ay nanggagaliiti itong nagalit sa sagot ni Jinchul dahil daw walang naitulong si Jinchul sa kanya. Kaya sinabihan na nga lang niya ang tatlo sa kanyang harapan na maswerte sila dahil hindi pa ito iniulat sa mga nasa itaas. At gusto niya na manahimik na lamang ang lahat tungkol sa kaso na ito. At ang dalawa sa inyo ay nasugatan sa aksidente habang tinitingnan ng gurugugang. Kaya naman tinatanong niya ang tatlo kung naiintindihan ba daw nila ang kanyang sinabi na sinagot naman siya ng dalawa na oo. At sa loob ng Office Violent Crimes Team 3, na makikita natin si Jinchul na abala ito sa kanyang trabaho at iniisip niya pa rin ang mga nangyaring iyon. Maya-maya pa nga, ay dumating ang kasama ni Jinchul na tinatanong nito kung magpapatuloy pa rin ba siya sa pag-iimbestiga sa kaso kung saan sumuko ang mga sospek sa kanilang sarili. Kaya naman sinagot naman siya ni Jinchul na tinitingnan niya lang daw ang isang bagay sa kanyang personal na kakayahan sa pag-iimbestiga para mas lalo pa niyang maiintindihan kung ano ang ibig sabihin sa mga nangyari iyon. At nagpatuloy nga silang nagkwikwentuhan. Sa isang sandali nga ay tumingin ang kasama ni Jinchul sa kanyang laptop na bahagya nga siya nagulat at napasabi kay Jinchul na kung bakit ang dami ng mga numero ay bumaba ng malaki mula huli ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso,
Kaya naman nang marinig nga ito ni Jinchul siya ay nagtaka sa kanyang sinabi na tinatanong niya kung may mali ba at dagdag pa niya sa tanong sa kanyang kasama na kung mayroon ba siyang samasagi sa isipan ng kanyang kasama. At nagsalita nga muli ang kanyang kasama na wala lang iyon dahil daw noon, may maliit na tindahan nagpautang ng libro ang kanyang tiyahin. At naalala niya lang kung paano palaging nagrereklamo ang tiyahin niya na masama ang negosyo mula huli ng Pebrero hanggang unang bahagi ng Marso dahil ito ang panahon kung kailan bumabalik sa paaralan ang mga bata pagkatapos ng bakasyon. Kaya nang matapos nga siyang magsalita ay napakamot siya at bahagyang nahihiya siya sa sinabi niya kanina na sinasabi nga niya kay Jinchul habang napapatawa siya sa kanyang sasabihin na ang ganda ng kanyang sinabi kanina na walang kakwenta-kwentang impormasyon kay Jinchul ngunit si Jinchul ay nag-iisip na tinatawag nga niya si Jinchul nang makita niyang may tila iniisip ito, at nagsalita nga si Jinchul habang tinuturo niya ang kanyang kasama na tatandaan niya ang kasong ito. Pagkatapos ngang sabihin iyon ay nailipat na tayo sa ibang lugar at makikita natin ang isang paaralan, at nagsisipasukan na ang mga estudyante sa kanilang paaralan, habang may misteryong tayong makikita na paana papasok rin sa paaralan na ito. Na makikita nga natin ang likod nito na tila kilala na natin kung sino ito na walang iba kundi ang ating bida na si Sung Jinwoo. Natapos nga tayo sa huling kwento na nagpakita na ang ating bida sa paaralan habang sa office naman ng principal may 2 taong nag-uusap habang ang isa nakatayo ay sinabihan ito na ang problemang estudyante ay nagbalik na muli sa paaralan na ito. Ngunit sinabihan siya ng lalaking nang nakapula na ang batang daw ito ay ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa fire station at ang kanyang ina naman ay isang housewife kaya paano mo nasabi na ang batang ito ay nagdadala ng problema, ngunit sinabihan siya na tingnan niya ng mabuti kung bakit ito na-expelled. Sumagot naman siya ng lalaki na nakapula na ang batang ito ay umalis sa kanilang bahay ng 2 taon noong first grade of middle school kaya kung ganun daw na sinabihan siya ng principal kung paano niya ito ihahandle ang batang ito. Maya-maya pa nga ay nag-iba na ang pagmumukha ng lalaki na nagmukha nitong Hangul habang sinasabi nga niya kung bakit siya tinatawag na Viper dahil kung sino ang nagbibigay ng problema sa kanila ay binibigyan niya ito ng magandang aral dahil kung ang batang iyon ay nagbibigay ng problema sigurado ang batang iyon ay magkakaproblema sa kanya, na ang pangalan pala ng lalaki ay si Park Giselle Viper. Habang sa lugar ng pagtitipon ng buong mag-aaral, na makikita nga muli natin ang Hangul na parang hari ng paaralan habang sinabihan niya ang lahat ng estudyante ay tumahimik kung sino daw ang magsasalita ay makakatikim ng masarap na hampas sa kanya. Makikita nga natin na ang kanilang pinag-usapan pala ay ang ating bida. Nang makita na nga niya ang ating bida ay natuwa siya nang makita niya na ang ating bida dahil ito na daw ang batang problematic student na si Sung Jinwoo. Na lumapit nga siya ng napakaangas ng kanyang pagmumukha na mukhang Hangul dahil ang ating bida ay totoro niya itong simunod sa kanya na parang tota. Napansin nga niya ang gloves ng ating bida sa kamay at gagamitin niya itong dahilan para bigyan ang ating bida ng magandang asal. Kaya nang makarating na siya sa tamang distansya ay agad nga siyang sumigaw na parang siya ang siga sa paaralan na sinasabihan nga ang ating bida na kung bakit ito nagsusot ng glove sa kanilang paaralan dahil ito'y pinagbabawal nila, kaya naman tumingin ang ating bida sa kanya nang parang babalatan siya ng buhay sa tingin ng ating bida. Kaya nang makita nga ito ng Hangul ay bahagya siyang natigilan nang makita niya ang mata ng ating bida. At mas lalo pa siyang bumahag ang kanyang buntot sa takot na nanlaki ang kanyang mata nang makita niya ang ating bida sa harapan, dahil ang ating bida ay pinapakita niya ang killing intent sa katawan kaya kinabahan ng Hangul sa ating bida. Na agad nga siyang nagkunwari na hindi niya nakita ang ating bida na binalingan niya na lamang ang ibang estudyante na sinasabihan niya ang mga ito na tumahimik ang ayusin nila ang kanilang linya. Makikita nga natin sa Hangul ang pagmumukha na natakot sa ating bida dahil kanyang naramdaman niya kay Jinwoo. Nagsalita nga ang shadow ng ating bida na si Igris sa loob niya na sinasabihan siya ni Igris na master ang taong iyon ay ngunit hindi niya na ito natapos ang kanyang sasabihin sa ating bida na alam na daw niya iyon ang ating kaya pabayaan lang daw muna nila ang girong iyon na si Park Giselle Viper dahil hindi naman tinuloy ang balak nito sana sa ating bida.
Sa loob-loob ng ating bida ay dahil daw ito sa epekto ng pagbabalik niya sa mundong ito ay bahagyang nagbago kaya ganun na lamang ang mga hanggal, habang sa loob ng classroom nila ay napakaingay at nagkwekwentuhan lang mga estudyante na kasama ng ating bida, na habang ang ating bida ay tahimik lang parang, si Mark tahimik lang, maya-maya pa ay may lumapit sa ating bida na kaklase niya na tinatanong nito sa kanya kung ang ating bida ba daw ay si Sang Jinwoo kung tama ang kanyang naririnig. Nagpakilala ito na siya daw yung kaklase niya noon sa first grade of middle school nila noon na siya daw ay si Young Hil na sinasabihan nga niya ang ating bida na matagal Tagalog natin daw na hindi niya nakita ang ating bida habang may papalapit sa kanila tila mga siga sa paaralan nila. Kaya hinawakan si Young Hil sa balikat at pinapatabi siya ng mga siga, na ang anggas nga ng mga hanggal sa harapan ng ating bida pinapakita ng mga hanggal sa ating kung ano ang kanilang ibig sabihin na sila ang hanggal sa kanilang paaralan. Pinagsasabihan nga ang ating ng mga hanggal na ang bida daw ay napakaangas daw niya parent kahit pinagbabawal mag-suit ng gloves sa kanilang paaralan at dagdag pa ng isa na kung bakit isa lang ang ginamit ng ating bida dahil wala daw ang isa niyang kamay. Napaisip nga ang ating bida sa mga hanggal kung ano kanilang kailangan sa kanya habang nagsilata muli ang hanggal sa harapan ng ating bida na gusto daw nila makita ang kanyang kamay kung bakit ito may gloves at susubukan daw nilang gamitin ang gloves ng ating bida. Ngunit hindi sumagot ang ating sa kanilang hiling habang nagalit ang hanggal sa ating bida na pinagmamora niya ang ating bida dahil hindi daw ang ating bida nagsalita at ipinakita sa kanila ang kanyang kamay at ang isa naman sinabihan ang ating bida na kung hindi ba daw nakikinig ang ating bida sa kanila at bakit hindi ito ipinapakita sa kanila ang kanyang kung may tato ba ito o kung anuman. Kaya sa mga pinaggagawa ng mga hanggal sa ating bida ay bahagyang naiirita na si Beru sa mga hanggal sa ginagawa ng mga hanggal sa kanyang hari na hiniling nga ni Beru sa kanyang kamahalan na papatayin niya na ang mga hanggal sa harapan ng ating bida para mabawasan daw ang ating bida ng problema sa mga hanggal ngunit agad na sinabihan ng ating bida si Beru na hindi pwede ngunit pinilit ni Beru sa kanyang hari na payagan siya na agad nga siyang sinabihan muli na hindi pwede. Sinisimulan nga ng ating bida tinanggal ang glove sa kanyang kamay para ipakita sa mga hanggal sa kanyang harapan. Nang makita nga ng mga hanggal ang kamay ng ating bida ay pinagpawisan sila nang makita nila ito. Makikita nga natin ang kamay ng ating bida-bida ay ang lala ng kanyang kamay dahil puro itong may mga sugar sa paligid nito. Nakuha daw ito ng ating bida sa pakikipaglaban sa King of Dragon Antares bago pa ito maghaisip ng lagim sa kanilang mundo habang sinabi niya ang dahilan noon bata pa daw ito nangyari sa kanya kaya ng kaganito ang kamay niya. Tumalikod na nga ang mga hanggal nang makita nila ang kamay ng ating bida dahil nandidiri sila nang makita nila ito habang papaalis na sila ibalik na daw ng ating bida ang kanyang glove sa kamay dahil hindi ito magandang tingnan. Nang aalis na sana ang mga siga sa ating dahil nawalan na sila ng gana pag-tripan ang ating bida habang lumabas si Beru para bigyan ng magandang ganting pala ang mga siga sinasabihan nga ng ating bida si Beru kung ano ang gagawin nito. Kaya wala na lang nagawa ang ating bida na inutusan niya na lamang si Beru na patimbahin niya lamang ang mga siga. Na agad naman sinunod ni Beru ang sinabi ng kanyang hari. Kaya ang mga hanggal ay malapit na itong masapad sa ginawa ni Beru sa kanila sa kanyang hari. Bumulosok ngang tumamba ang mga hanggal sa ginagawa ni Beru sa kanila. Nahiyang-hiya nga mga siga na tinitingnan na sila ng mga estudyante na pinagtatawagan na sila. Kaya tinanong muli ni Beru ang kanyang hari na kung iyon lang ba ang kanyang gagawin na sinagot naman siya ng ating bida na yun lang muna daw dahil wala naman ginawa sa kanya ang mga hanggal lumapit sa kanya. Habang lumabas na ang ating bida na sumunod naman si Young Hil sa ating sinasabihan nga niya ang ating bida na nag-iba na daw talaga ang ating bida sa loob ng 3 taon dahil hindi ito natatakot sa mga hanggal at kung nag-training ba daw ang ating bida sa loob ng 3 taon kaya hindi ito natatakot sa mga hanggal ngunit tahimik lang ang ating bida katulad ni Mark tahimik lang. Sa isang sandali nga lang ay sinabi na ng ating bida na nag-training daw siya lubusan ng walang pahinga ngunit ang training ng ating bida ay pagpatay sa mga halimaw na wasakin ang mundo nila na sinasabihan nga ang ating bida ni Young Hil kung may naiisip na ba daw ang ating bida na salihan na athletic clubs.
Kaya nang marinig nga ito ng ating bida ay bahagyang nga siyang napaisip na ang sagot niya nga ay may balak nga siyang salihan na club, habang si Young Hill naman ay nagtataka kung ano naman ang sasalihan ng ating bida ng clubs, habang sa lugar ng oval nila, na makikita nga natin ang isang lalaki na ang ganda ng katawan habang sinabihan niya ang taong nasa harapan niya kung may balak ba talaga silang sumali sa kanilang club na track and field club na ang pangalan ng lalaki ay si Choi Tae-wong at ito ang captain ng track and field club nila. Sumagot naman ang ating nahu habang tinanong niya ulit kung silang dalawa ba sumagot muli ang ating na siya lang ang sasali kanila, at may mga hanggal na naman na dumating sa kanilang likuran na ang yayabang nga ng mga ito dumating sa kanila. Tinanong na ni Choi Tae-wong ang ating bida kung siya ba daw ay dating sports players na agad naman sinagot ng ating bida na hindi. Tinanong niya muli ang ating bida kung dati na ba siyang nag-training noong middle school siya, ngunit ganun pa rin ang sagot ng ating bida sa kanya na hindi pa dahil iba ang kanyang training ginagawa sa 3 taon. Nagsalita ang isa, ang kulay ng buhay ay green na ang lugar daw na ito ay naghahanap lang ng sports talent player at dagdag pa niya na bakit pa sinusubukan ng ating bida na sumali sa kanila na hindi man lang niya naranasan tumakbo at binalak pang sumali sa kanilang track and field club nila, na mahinahon ngang sabihan niya ang mga tao sa kanyang harapan na hinahamon niya sila sa compilation na ito. Habang naiisip nga ng ating bida si Cho Hae-in na ang babaeng iyon daw noon at ngayon ay isang napakagaling sa bagay na ito at naabot na ni Cho Hae-in ang regional. Nang marinig nga ito ni Green Hair ang sinabi ng ating bida na competition na ang ibig sabihin nun ay hinahamon ng ating bida sila habang si Choi Tae-wong ay pinipigilan niyang sumugod sa ating habang sinabi na sumasang-ayon siya, ngunit sa isang condition. Tinuturo niya ang lalaki na nagwa-warm up sa unahan nila. Ang lalaking ito daw ay isang second-grade substitute runner sa kanilang club, kaya kung matatalo ng ating bida ang lalaking ito siya ay pwede nang makasali sa kanilang club. Habang tinitingnan nga ng ating bida ang lalaki at ang legs nito, napasabi siya na ang lalaki daw sigurado siyang malakas itong tumakbo dahil sa muscular nitong legs at katawan na sinasabi niya na kay Choi Tae-wong na susubukan niya ang kanyang makakaya. Habang si Green Hair naman ay nakangiti ng palihim dahil inakala niya na kawawa ang ating bida dahil hindi niya kilala ang lalaki na tinuturo ni Choi Tae-wong sa kanila, habang sinabihan ang ating ni Choi Tae-wong na ang kanilang gagawin daw ay medyo hindi maganda, kaya napag-isispan niyang kung mananalo ang ating bida sa kanila makakasali na siya sa kanilang club, ngunit kung hindi naman ay maglilinis ang ating bida sa laundry ng 1 buwan, at sinabi niya kung ano ang masasabi ng ating bida sa kanya kondisyon na wala ngang alinlangan. Sumang-ayon ang ating bida sa parusa kung matalo siya, habang sa Dean office naman ay, na sinasabihan nga si Park Giselle Viper ng babae kung maganda ba daw ang kanyang pakiramdam, na agad naman nagsalita na hu, at sa resting room naman ay may nagsasagarilyo, kung di walang iba si Viper habang nasa bintana siya nakadunga na tila may napansin siya sa field. Na makikita nga natin ang ating bida na nagsimula na silang tumakbo ang ating bida para makasali sa clubs ng track and fields, habang nahihirapan naman ang kasama niya sa pagtakbo sa paghabol sa kanya. Bahagya nga siyang nagulat nang makita niya ang ating bida na tumatakbo sa running field na kasama ang track and field club, na tinanong niya sa kanyang likod na isa ding teacher kung bakit ang ating tumatakbo sa running field. Kaya sabi ng isa pang guro na ang batang bang iyon na si Sung Jinwoo na ating bida. Naririnig daw niya gusto ng ating bida sumali sa track and field, at bago daw makasali ang ating bida ay kailangan niyang matalo ang track and field club members nito. Maya-maya pa tinanong niya ulit kung gaano nakatagal silang tumakbo, na agad naman siyang sinabihan na umabot na sila sa 20th lap, kaya tinatamad na daw siyang manood. Umalis na lang siya at pamantar dito sa opisina. Habang tinitingnan nga niya ang ating bida sa baba ay hindi niya daw inaakala sa ating na nakayanan parent tumakbo ng 20th lap nang walang hinto. At mas nagulat pa siyang makita niya ang ating bida na tumatakbo na nahulog na nga ang kanyang sigarilyo sa kanyang labi sa gulat nang makita niya ang ating bida. At unting-yuti nga nagulat si Viper nang makita niya ang ating bida na pinagpawisan na nga siya nang makita niya ito. At mas lalong pang nagulat si Viper na hindi na nga maipinaliwanag ang kanyang mukha sa gulat, dahil nakita niya muli ang aura ng ating bida habang tumatakbo ito. Iniisip nga niya na hindi ito pwedeng mangyari dahil ito'y illusion lang ang kanyang nakikita,
dahil hindi pa ito nag-i-exist. Habang nagpakita si Bero sa kanyang harapan, sumigaw nga si Bero para takutin si Viper, kaya naman si Viper ay hindi na maipinta ang mukha nito sa gulat nang makita niya si Bero sa kanyang harapan, na madaling nga siyang nahimite sa gulat nang makita niya si Bero habang ang kasama niya ay nagulat dahil parang napatol si Viper wala sa oras. Sinasabihan naman si Bero ni Igris na dapat hindi niya na ginawa iyon, ngunit tamawa lang si Bero sa kanya, dahil daw si Viper ay tinakat niya lang ito at dahil sa kanyang karanasan na nakasama niya ang ating bida ay may nag-iintindihan siya sa mga tao kung makakakita ng isang halimaw ay bigla na lamang itong mababaliaw at mahihimatay sa takot makakita ng katulad niya. Pagkatapos nga noon ay gumabi na at makikita natin ang isang tindahan sa gitna, at nandito din sila ni Jinchul at ang partner niya sa tindahan kumakain ng bowl alo habang napatanong ang kasama ni Jinchul na kung nagpapatuloy pa rin ba siyang nag-e-investiga sa mga nawawalang criminal na sumurrender sa kanila para kusang magpakulong para mabuhay ngunit bigla na lang itong nawala at alam mo rin ang nangyari dahil ito'y nakita mo at naandun ka. Ngunit hindi agad ni Jinchul na iintindihan ang ibig sabihin ng partner niya na kung ano ang kanyang sinabi na isang araw kaya naman nang marinig ito ng partner niya at makita niya si Jinchul na nagmaang-maangan kaya naman sinabihan niya ito na alam niya daw iyon ni Jinchul ang kanyang ibig sabihin dahil nandun din siya sa mga pangyayari. Kaya inulit niya na naman tinanong kung ano ang nangyari doon sa kanilang pag-investiga. At matapos nga iyon na ang daming sinasabi ang kanyang partner ay sinabi niya na iniisip nga niya ang araw na iyon kung ano ang kanyang nakita sa araw na iyon habang binabanggit na nga niya na ang kanyang nakita niya ay isang langgam at hindi ito basta-bastang langgam dahil ito'y isang langgam na halimaw. At sinabi nga niya ulit na basta daw ay isang langgam ang kanyang nakita dahil nagkatinginan sila ng harap-harapan nito kaya naman nang marinig ito ng partner ni Jinchul ay napatanong siya ulit kung isa ba talagang langgam na halimaw ang kanyang nakita na malaki ang katawan at sinabi nga ulit ni Jinchul na isang langgam ngunit hindi isang karaniwan na langgam na iyon. At hindi na natapos ni Jinchul ang kanyang sasabihin dahil may taong lumapit sa kanila at sinabi nito kung ano ang ibig sabihin ni Jinchul na isang langgam dahil daw ang langgam na iyon ay mukhang human and monster ang katawan nito na ang nagsasalita ay si Park Jessel Viper ang guro ng ating bida. At balik nga tayo nung hinamon ng ating bida ang club ng track and field para talunin ang club na track and field ng kanilang paaralan, na makikita nga natin sila ni Choi Taewong at mga kasama niya na hinihingal na walang tigil sa pagtakbo. Napatanong ang kasama ni Choi Taewong na kung ano ang goal niya para manalo sa regional, na agad naman siyang sinabihan na isa lang iyon na maliit na bagay na mas mabuti pa daw na sabihin nila ang goal nila ay conquer the whole nation habang tumatakbo nga sila ay inuulit nga nila iyon sabihin para hindi sila mahinto sa pagtakbo. Habang si Yang Hil naman ay hindi na kinakaya pang makahabol sa ating bida at malapit na sumoko sa pagtakbo dahil malapit na maubusan ng hininga. Napansin naman ito ng ating bida na malapit na sumuko at napasabi nga siya na bakit pa nito na pinipilit na humabol sa kanila dahil malapit na itong bumagsak ang katawan nito para makasabay sa kanila sa tagal nilang pagtakbo at napasabi na rin nga si Billion na ang batang si Yang Hil daw isang baliw hindi peren sumusoko kahit malapit na itong bumigay ang katawan nito. Kaya naman naawa ang ating bida kay Yang Hil dahil sa pagpupursige nito para hindi maiwan at hindi pa sumusuko na binibigyan nga ng ating bida ng buff si Yang Hil para bumalik ang lakas nito. Nagtataka nga si Yang Hil kung bakit ang gaan ng kanyang katawan at parang gusto pa niyang tumakbo na parang nagwawala ang kanyang katawan para tumakbo. Humururot nga si Yang Hil sa pagtakbo na naunahan na nga sila ni Choi Taewong at ang kanyang mga kasama nang makita nga nila ito ay nagulat nga sila kay Yang Hil dahil parang hindi pa ito nauubusan ng lakas at parang bumalik ang lakas nito at tila nawala ang pagod ni Yang Hil sa tulong ng ating bida sa pagbigay niya ng buff kay Yang Hil. At makikita nga rin natin ang guro ng ating bida si Viper nagmamasid lang sa kalayuan. Nag-iba nga ang kanyang mukha nang makita niya ang ating bida at si Yang Hil na hindi man lang nahihirapan at natalo pa nila ang team ng track and field. At balik nga tayo sa pag-uusap nila ni Jinchul at Viper sinabi nga niya ulit na ang halimaw na iyon ay hugis human ant monster na habang naglalaway nga ang pagmumuka nito sa lasing,
Umalis na nga si Viper dahil lasing na daw siya at parang ang dami niya nang sinabi dahil lasing na siya agad nga siyang pinahinto ni Jinchul sa pag-alis ng isang sandali. Sinabihan nga ni Jinchul si Viper na sabihin pa niya ang ibang bagay at detali pag-usapan nila daw iyon. At matapos nga ang gabing iyon na pag-uusap nila ni Jinchul at Viper ay pinagmamasdan ng ating bida ni Viper sa bintana nito kaya napatanong ang ating bida kung bakit tumahimik ang ilang araw at parang binabantayan siya sa kalayuan, at sinabihan nga ang ating bida ni Belian na kung bakit hindi na nila burahin ang alala ni Viper para hindi na sila magkaproblema kay Viper ngunit hindi sumang-ayon ang ating bida dahil gusto pa niyang obserbahan kung magbibigay ba ng problema si Viper sa kanila at bago pa sila kumilos. At sa gate ng paaralan ng ating bida, ay dumating si Jinchul para mag-imbestiga sa kanilang pinag-usapan ni Viper nung isang gabi. Napapaisip nga si Jinchul patungkol sa kanyang pag-imbestiga dahil parang may connection ang mga pinag-usapan nila ni Viper nung isang gabi sa paaralan na ito. Ngunit namomroblema si Jinchul kung paano siya magsisimula na imagine nga niya kung paano siya magtatanong sa ating bida kung nakakita ba ang ating bida na isang langgam hugis tao nang mag-isip nga niya iyon nagdalawang isip siya kung yun ba talaga ang kanyang gagawin at nagpag-isip-isip niya parang na siyang baliw kung gagawin niya at baka pa do iisipin ng ating bida kung may sira ba siya sa pag-iisip. Sa kanyang likod ay may dumaan na isang shadow sa lupa tila may papuntahan. At nang makadaan ito ay napansin naman ito ni Jinchul ang dumaan na shadow monster ng ating bida na bahagya nga siyang kinabahan nang makita niya ito, at nang napagtanto niya na nga ito ay lumaki ang kanyang pagkainteresado na imbestigahan ang eskwelahan ng ating bida, tinitingnan niya lang itong lumayo sa kanya habang pinagmamasdan niya itong maglaho. At makikita natin ang ating bida na pinapaikot-ikot niya ang bullpen sa kanyang kamay na iniisip niya ang sinabi sa kanya ng alagad niya na may isang lalaking dumating sa kanilang paaralan. Maya-maya pa ay dumating na si Jinchul sa classroom ng ating bida para hanapin siya at tatanungin ng kakaibang bagay nang makarating nga si Jinchul sa kanilang classroom ay bahagyang nagulat ang guro ng ating bida nang makita niya ang dumating dahil isang detective ang dumating sa kanila. Tumayo na nga ang ating bida dahil siya ang hinahanap ni Jinchul sa kanilang classroom kaya sa kanyang pagtayo ay naririnig niya ang mga sinasabi ng kanyang kaklase na pinag-usapan siya na kung may nagawa ba ang bida kaya siya tinatawag ng isang detective. Makalipas nga lang ng isang sandali ay nakalabas na sila ni Jinchul at ang ating bida. Na agad ngang humihingi ng pasensya si Jinchul sa ating bida dahil baka nakasturbo siya sa kanya na agad naman siyang sinabihan ng ating bida okay lang daw iyon at walang problema sa kanya. Ngunit ang ating bida ay nakangiti ito nang makita niya muli si Jinchul sa kanyang harapan inaalala nga niya nga nung sa dating buhay dahil matagal-tagal na rin ang nakalipas sa 10 taon nang makita niya ulit si Jinchul sa kanyang harapan. Ngunit si Jinchul ay bahagyang nahirapan intindihin ang kanilang sitwasyon dahil nakita niya ang ating bida na tila nakangiti ito at pinagtataka niya kung bakit kakaiba ang kanyang pakiramdam, dahil nakita niya ang ating bida nakangiti ito ng napakaangas at nagliliwanag ang kanyang mata habang nagkatinginan sila. Makalipas nga ng katahimikan ay binasag niya na ang katahimikan na agad niyang tinanong ang ating bida kung nakakita ba do ang ating bida ng shadow monster ant at bahagyang nahihiya sa kanyang tanong dahil sinabi niya agad ang kanyang balak itanong sa ating bida. At ipinakita niya sa ating bida ang litrato na kanyang ibig sabihin dahil kung may naiisip ba ang ating bida at kung napansin niya na ba itong kahawig ng litrato at nang makita ng ating bida ang litrato ay bahagya siyang namangha dahil kahawig na kahawig ni Bero ang litrato pinapakita ni Jinchul sa kanya. Nang matapos mapagmasdan ang litrato ng ating bida ay agad niyang sinabi na nakita niya na ito ang nang marinig nga ito ni Jinchul ay bahagya siyang hindi agad nakapagsalita ng sinabi ng ating bida. Kaya naman nang naproseso niya na ang sinabi ng ating bida sa kanya ay agad nga siyang nagmamadali na tinatanong ang ating bida na kung nakita ba niya talaga at dagdag pa niya kung saan mo ito nakita at sino ang ating bida. Maya-maya pa ay huminto na si Jinchul sa kanyang asal sa ating bida sa pagmamadali nito sa pagtatanong sa ating bida at humihingi siya na pasensya sa ating bida sa ginawa niya kanina dahil daw siya ay na-excite lang at disporado na malaman ang lahat sa mga katanungan na gumagabag sa kanyang mga katanungan sa mga nangyari.
Ngunit ang excite ni Jinchul ay magbabago dahil sinabihan siya ng ating bida oo nakita niya na ang litrato dahil nakita niya na ito sa pelikula at sa anime dahil isa ito sa mga kailigan ng mga bata sa ganda ng effect kapag nagbabago na ang bida sa kwento. Nang marinig nga ito ni Jinchul ay nawala nga talaga ang kanyang excitement sa inakala niya na malulutas niya na ang pag-imbestiga sa bagay na ito. At kinuha na nga niya muli ang libro sa ating bida at nagpasalamat siya sa oras ng ating bida na ang ating bida ay napasabi kung iyon lang ba ang kanyang katanungan sa kanya na agad naman siyang sinabihan na oo iyon lang at dagdag pa niya na siya na daw magpapaliwanag sa guro ng ating bida na hindi na siya pakikialaman pa. Pagkatapos nga ay hiningi ng ating bida ang larawan na kamukha ni Bero dahil naalala daw ng ating bida nung napanood niya daw ang larawan dati anime at bigla ngang lumabas si Bero dahil kinuha pa ng ating bida ang larawan dahil nandito naman siya at hindi naman magkapareho sila ng larawan. Pumayag naman si Jinchul na ibigay ang larawan sa ating bida kaya naman nagpasalamat ang ating bida kay Jinchul sa pagbigay sa kanya ng larawan ni Bero. Pagkatapos noon ay umalis na si Jinchul sa ating bida habang pinagmamasdan lang siya ng ating bida papaalis. Pagkatapos ngang umalis si Jinchul na lumabas rin naman agad si Igris sa ating bida at napatanong siya kung bakit hindi na lang sabihin ng ating bida kay Jinchul ang katotohanan, ngunit sinabihan lang siya ng ating bida wag na siyang mag-alala at maghintay muna siya at makikita niya iyon. Makalipas nga ang isang sandali ay nakabalik na ang ating bida sa kanilang classroom na pinagkaguluhan nga siyang tinatanong. Pinapolanan nga ang ating bida ng mga tanong sa kanyang kaklase na kung ano ang nangyari at bakit nandito ang isang detective at bakit siya ang hinahanap nito na sinasabihan nga niya na lang ang mga babae na may mga katanungan lang ang detective na iyon sa kanya na importanteng bagay at marinig nga ito ng mga babae ay namangha ito nang marinig nila sa ating bida at hindi man lang kinabahan kaya napasabi na lang sila kung magkakilala ba sila ni Jinchul at kung ka-close na sila sa isa't isa. At patuloy ngang binaha ng katanungan ng ating bida ng mga babae nasa harapan niya. Maya-maya pa ay bigla may humawak na lang sa balikat ng babae at napasabi nga ang babae kung sino ang humawak sa kanyang balikat, at dumating na nga muli ang isang hanggal na kaklase ng ating bida na pinapapatabi nga niya ang babae dahil nakaharang ito sa daanan nila at niyayabangan nga niya ang ating bida na ang matahimik na kaklase daw nila ay parang anlakas na daw ng dating, at inakala nga niya na pinuntahan lang ang ating bida para kumustahin at tinanong ng isang detective at kaya napag-isipan niya na may nagawa ang ating bida para puntahan pa siya ng detective na seryosong bagay. At tinuturo nga niya ang ating bida sa noo para ipakita na siya lang daw ang hari ng kanilang school. Sinasabihan nga niya ang ating bida na wag lumaki ang ulo ng ating bida dahil may nagpunta lang dito na isang detective at dagdag pa niya baka daw magsumbong ang ating bida kay Jinchul sa ginawa niya ngayon sa ating bida at nang mapansin niya ang ating bida ay na parang lalabanan na siya agad nga niyang itong sinabihan na, "Oh kalma," dahil kinakausap lang niya ang ating bida dahil magkaibigan sila. Sa isang sandali nga lang ay bigla na lang hindi nakahinga ang hanggal dahil may sumakal rito sa kanyang likod, na makikita natin na ang sumakal sa kanila ay si Choi Taewong at captain na ng ating bida na kasama niya si Green Hair at tinanong ni Choi Taewong sa mga hanggal kung ano ang kanilang business sa kanilang minamahal na track and field ace nila. Bahagyang ang napatayo ang ating bida nang makita niya ang kanilang captain at tinanong niya ito kung bakit sila nandito na agad naman siyang sinabihan ni Choi Taewong para lang daw mapigilan nila ang kanilang ace na bogbogan ang mga hanggal niyang kaklase dahil naaawa sila sa mga hanggal kung ano ang sasapitan nila kung magalit ang kanilang ace. Agad naman itong sinabihan ng ating bida ang kanilang captain na wag itong magbiro sa kanya dahil hindi daw siya katulad niya na sumulpat na lamang ito sa kanilang harapan, at nang marinig nga niya ang sinabi ng ating bida ay agad niya naman sinabi kung bakit talaga siya nagpunta rito dahil iniimbitahan niya ang ating bida kung pwede ba siya makasama sa kanilang party dahil i-welcome nila ang bagong member sa kanilang club siya at si Young Hil at pagkatapos ng kanilang klase ay agad na silang madiwang na sumang-ayon naman ang ating bida sa kanya sinabi. At matapos nga niyang masabi sa ating bida ang kanilang balak sabihin kay Sang Jinwoo umalis na sila nang makaalis na sana sila ay tinatanong ng ating bida kung ano ang gagawin niya sa mga hangal bakit pa nila ito na agad naman siyang sinabihan na may gagawin lang sila sa mga hanggal.
Pagkatapos nga niyang sabihin iyon ay bumulorosok nga silang tumakbo kasama nila ang mga hangal. Makalipas nga ang oras ay hamapon na at uwian na ng mga estudyante, at nagkasama-sama na rin silang lahat ng clubs member na track and field matapos ang kanilang klase. At bigla na lang may tumawag sa pangalan ng ating bida na Sung Jinwoo na agad naman niya itong tiningnan kung sino. Na ang tumawag sa kanya ay si Jinchul na tinatanong siya kung pwede ba siyang makausap muli sa kanilang pinag-usapan nila kanina, na tinitingnan lang ito ng bida nang makita niya muli si Jinchul. Maya-maya pa ay sinabihan na ang ating bida ni Choi Taewong na huwag siyang maging late mamaya dahil hostage nila ang kaibigan niya na si Young Hil. Pagkatapos nga makaalis sila ni Choi Taewong ay sila na lang ang naiwan at wala ng mga ngistorbo. Biniro nga ng ating bida si Jinchul na sinasabihan niya si Jinchul na hindi na siya magtatagal sa kanilang pag-uusap dahil ang kaibigan niya na si Young Hil ay hostage nila ni Choi Taewong. At nagseryoso na ang ating bida na tinatanong niya na si Jinchul kung ano ang kanilang pag-uusapan ngayon, bigla ngang sinabi ni Jinchul sa ating bida na tinatawag niya nga ang ating bida na Hunter Sung Jinwoo. Pagkatapos nga yun masabi ni Jinchul sa ating bida ay parang iiyak na siya sa ating bida at sinasabihan nga niya ang ating bida na siya nga talaga si Hunter Sung Jinwoo. Pagkatapos nga nung sa whole ang kwento ay nung tinawag na ni Jinchul ang ating bida sa pangalan niya na Hunter Sung Jinwoo, at balikan natin muna ang pag-uusap ng ating bida at ni Jinchul sa hagdan, at hiningi ng ating bida ang litrato ni Bero, na agad namang sumang-ayon si Jinchul sa hinihingi ng ating bida sa kanya, habang nagkadikit ang kanilang hindaliri at sinabi ng ating bida na ito ay walang kakaibang katangian. Ngunit, ang mga malalaking pangyayari na nag-iiwan ng malaking marka sa kasaysayan ay minsan nagsisimula mula sa mga pangyayaring itinuturing na walang kabuluhan. Nang makababa si Jinchul sa hagdanan ay napasabi nga siya sa kanyang isip na tulad ng iniisip niya ito ay isang kamangmangan na gawain sa pag-iimbestiga dahil sino nga naman ang maniniwala sa mga halimaw, at bigla na lang may narinig si Jinchul sa kanyang pag-iisip na ang sabi chairman ng association kung nagtitiwala ka ba sa akin. Bahagyang ang napalingon si Jinchul sa kanyang likod kung sino ang nagsabi nun, ngunit sa kanyang paglingon ay wala siyang nakitang tao. Bahagyang ang nagtataka si Jinchul sa kanyang narinig kanina, at bigla nga muling narinig ni Jinchul ang boses na nagsasabing yes I trust you. Bamaha nga ang nakaraan ng ating bida paano sila lumaban at paano ito nagtapos. Sinabihan nga siya ulit ng boses na sana ay maniwala si Jinchul sa lahat ng ipinakita niya. Nang makita nga iyon ni Jinchul ang nakaraan ay napatanong siya kung ano ang kanyang nakita at marami nga siyang gusto pang niyang malaman kung paniniwalaan ba niya ito o hindi na may nasabi nga siyang mga pangalan na Hunter Sung Jinwoo. Napaluhod nga si Jinchul sa sakit ng ulo nang pumasok ang mga nakaraang pangyayari at napasabi nga siya kung sino ang lagi niyang naririnig na Hunter Sung Jinwoo at naalala nga niya rin ulit ang kausap niya na estudyante na si Sung Jinwoo kanina. At ipapaliwanag ko nga sa inyo ulit ang mga iyon ay mga alaala na nag-uugnay sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Mga pangitain ng kanyang sarili sa nakalimutang mundo na nakita sa pamamagitan ng mga mata ni Hunter Sung Jinwoo. Mga kwento at alamat ng pinto, mga halimaw, mga hunter, mga pinuno, at mga hari. Nang makita nga iyon lahat-lahat ni Jinchul ay bahagya nga siyang nababaliw kahit nakita niya na iyon ay marami pa rin siyang katanungan na gustong masagot dahil hindi niya ito mapaniwalaan agad kung totoo ba ito o hindi, at balik nga tayo sa kasalukuyan na nag-usap sila ng ating bida at napasabi nga siya na Diyos ko. Hunter Sung Jinwoo kung nagbabalak ba daw ang ating bida labanan ang mga bagay na iyon ng mag-isa lang at isang word nga lang ang sinabi ng ating bida na oo. At ipinaliwanag nga ng ating bida kay Jinchul kung bakit niya iyon lalabanan ng mag-isa dahil daw hindi naapektuhan ng pag-agos ng panahon ang mga alaala ang mga iyon na higher being, at bahagya ng ang kalmado makipag-usap si Jinchul sa ating bida at tinatanong niya kung gaano nakatagal ang ating bida nakikipaglaban sa mga nilalang sa pagitan ng mga dimensyon sa gap. Iniisip nga ni Jinchul ang ating bida ayon daw sa record ni Jinwoo ay nawawala daw ang ating bida ng 2 taon. Dagdag pa niya na ngunit daw ang mga problemang ganitong uri ay hindi mga bagay na maaaring malutas sa loob ng 2 taon lamang.
At nabasa naman ng ating bida ang pag-iisip ni Jinchul at sinabi niya na 27 years. Nagpintig nga ang tinga ni Jinchul nang marinig niya ang sinabi ng ating bida sa kanya. Napasabi nga siya kay Jinwoo kung hindi ba daw nag-aalala ang ating bida tungkol sa anuman. Mahinahon lang siyang sinabihan ni Jinwoo na hindi kahit nabigyan pa siya ng parehong pagkakataon muli at muli, gagawin ko pa rin ang parehong desisyon sa bawat pagkakataon. Wika ni Jinchul muli kay Jinwoo na mukhang masaya daw ang ating bida sa buhay niya ngayon, at sinabi naman ni Jinwoo sa kanya na satisfied na daw siya roon. Maliban na lang sa bahagi na kailangan niyang palaging baguhin ang kanyang katawan dahil hindi na daw siya tumatanda. Wika sa pag-iisip ng ating bida na kuha na niya daw ang kabataang panloob at kawalan ng kamatayan, at mayroon na siyang kapangyarihang tulad ng parang pagiging Diyos ngunit kung ang kanyang pagpili ay mabuhay bilang isang karaniwang tao habang mayroon siyang ganitong uri ng kapangyarihan, tinatanong ni Jinchul kung ano na ang kanyang iniisip kung ano na ang gusto ng ating bida gawin sa hinaharap ang sabi lang ng ating bida sa kanya ay hindi pa siya umabot sa puntong iyon. Tinatanong ni Jinchul si Jinwoo sa ganitong kaso, paano kung sumali ang ating bida sa panig na ito na agad naman siyang napatanong kung ano ang ibig sabihin ni Jinchul ang pambansang pulisya ba? Wika ni Jinchul kamakailan lang, lahat ng mga kriminal na bumibisita sa aming opisina ay nagrereklamo. Ang mga aninong halimaw ay nagpapahirap sa kanila sa kanilang pamumuhay. Sinabihan naman siya ni Jinwoo ngunit kung magiging isang pulis daw siya wala ng ibang mga pulis na magkakaroon ng gawain, hindi ba? At wika nga ni Jinchul iyan nga ang dahilan kung bakit sila nagtatrabaho ng husto upang lumikha ng isang mundo na katulad nito. At sinabihan nga lamang siya ng ating bida na pag-iisipan niya daw yun. Nang aalis na sana si Jinwoo sinabihan siya ni Jinchul na maghihintay siya na agad naman siyang sinabihan ng ating bida huwag na lang siguro dahil naririnig niya na maraming trabaho na mabigat ang gawain at maliit lang ang sweldo. At gayon paman, lumipas ang panahon. Isang araw sa Abril, malapit na sa Mayo, bigla na lamang may sumulpat yon. Makikita nga natin ang isang lalaki na may katawag sa cellphone at sinabi niya na siya ay isang manlalakbay na kasalukuyang tumatawid sa disyerto, at sa kabilang linya naman ay ang sumagot ay isang babae at sinabi nito na oo, ito daw ang emergency call center at dagdag pa niya na kung nawawala ba daw ang katuwag niya. Na agad niyang sinabi na hindi ganon ang nangyayari sa kanya, at sinabi ng babae ulit na oo, ginagawa nila iyon upang gawing mas personal kapag hindi nila alam ang iyong pangalan. At wika ulit ng lalaki na hindi ko kayo tinatawag dahil may problema, ngunit tumawag daw siya para i-report ang kanyang nakikita, agad naman siyang sinabihan na kailangan bang agarang tumugon at dapat niya bang ipadala ang mga emergency personnel sa iyong lokasyon. At sa palagay ng lalaki ay maaaring ma-urgent nga ito at sa totoo lang daw ay hindi niya rin alam kung paano niya ito ipapaliwanag kung ano ang nangyayari ngayon sa iyo. At tinatanong siya ng babae na sir, kailangan daw niyang ilarawan ang sitwasyon para maipadala nila ang tamang uri ng response personnel sa lugar niya. At napalingon nga ang lalaki sa kanyang itaas at sinabi niya na mayroong isang bagay na parating ang masisira at maraming mga biyak. At nang marinig nga ito ng babae ay napasabi siya sa kanyang isip kung may building ba sa lugar ng disyerto at nabibitak ang salamin doon, kaya naman tinanong niya na muli ang lalaki sa kabilang linya na magbigay pa ng ano ang sitwasyon dyan, at ang lalaki naman ay napanganga dahil daw ang langit. Ang langit daw ay nagkakabitak. At lumipas ang oras na gumabi na, habang lumabas si Igris at sinabi niya sa ating bida ang ika-24 na tanong ay hindi dapat sagutin sa ganitong paraan. Ngunit, my lord, habang ating bida ay napasabi siya na ang pakiramdam na ito ay, at sa lugar ng tindahan na coffee shop, sinabi ng lalaki na it's been a while, Shadow Monarch? Nang sinabihan niya pala ay ang ating bida at sinabi ng ating bida sa lalaki na rulers ito ba ang inyong ginagawa? Wika ng rulers na hindi daw ito sa amin, marahil alam na ni Jinwoo, ang paraan ng pagtawid sa mga dimensyon hindi ba? At wika ni Jinwoo kung gayon, ang mga bagay na dumadating ngayon. Mayroon ba siyang mga hula kung sino sila? Sumagot ang rulers na sila ang mga outsiders na tumapak sa aming mundo kamakailan lamang.
Matapos silang pilitin palabasan ng hukbo ng mga langit, tila ngayon ay itinutok na nila ang kanilang mga mata sa mundong ito. Tanong ni Jinwoo kung bakit sila nagtatangka na pumunta dito. Na ang sagot ng rulers na sila ay isang lahi ng mga santo na kumakain ng mga bato na matatagpuan sa mga planeta na maaaring magsustento ng buhay. Sa kanilang mundo, sila ay mga malupit na nilalang na kilala bilang mga Titan, at ang kanilang dahilan para pumunta sa Earth ay halata naman, hindi ba? Wika ni Jinwoo. Kaya't hindi sila ang iyong mga kaibigan, na agad naman sinabi ng lalaki na tama ka, sabi ni Jinwoo, ngunit hindi ba't ito ay hindi nangyari noon bago gamitin ang Cup of Reincarnation? Nasumang-ayon lang ang lalaki, at dagdag pa ng lalaking ruler sa katunayan, nang sabihin niya sa kanya tungkol sa kanilang pagsalakay sa ating mundo kamakailan lang, at tinutukoy niya ang timeline na ngayon ay nawawala. Wika ni Jinwoo na ang ibig niyang sabihin, ang mga nilalang na dapat ay patungo sa kanilang mundo ay nagbago ng kanilang patutunguhan at pumunta sa Earth sa halip. At napasabi nga ang ating bida na parang siya daw ang may sanhi nito, at sinabi nga muli ng lalaking rulers na nunumbalik ang mga bakas ng mga monarch, na may taglay na napakalaking kapangyarihan, at ang mga pinuno ay naniniwala na ito ang nangyari, at dagdag pa ng rulers na ang mga pinuno ay nagpadala na ng hukbo ng mga langit, napasabi nga ang ating bida na parang masyado ng huli, at sinabi na nga ng ating bida sa rulers na siya na daw ang bahala sa mga pumasok sa kanilang teritoryo, at matapos nga iyon masabi ng ating bida ay nailipat na tayo sa lugar tinatawag na Western United States Desert Area, at sa lugar na nga ito ay ipinaliwanag na bagaman inikutan na ng pamahalaan ng Estados Unidos ang paligid ng lugar at inimbitahan ang lahat ng eksperto na maaari nilang makuha, ngunit hindi parent sila nakabuo ng makabuluhang sagot, at nagsalita nga, ang nasa unahan nila tila isang eksperto wika nito na magtatanong pa ba siya kung maaari itong maging ganito. At dagdag pa niya na inaral niya na ang maraming kakaibang weather phenomena sa buong mundo sa loob ng mahigit na 30 years, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng bagay, at nagsalita naman ang naka-uniforme tila commander at sinabi nito na huwag mag-alala. Kung mayroong lumabas man dyan, aalagaan daw nila sila, at ang nasa likod naman na sundalo ay tila may napansin siya, dahil nakita nila ang mga sasakyan na pandigma na umaangat sa ere, at gulat na gulat nga sila nang nagsiingatan ang mga sasakyan at ang mga tao naman ay nagsisigaw at nagsitalon at nahuhulog, habang nandito rin ang ating bida na pinagmamasdan niya ang mga sasakyan na umaangat sa ere. Napasabi nga siya na ang mga sasakyan na pandigma daw ay hindi gumagana sa mga kalaban nila ngayon. Tiningnan nga ng ating bida ng napakaangas ang langit, at nagsisimula na ngang nagbibitak ang langit, at ito'y nararamdaman na ni Jinwoo, dahil daw ang kalaban sa kabilang gate ay nararamdaman niya na ang kanilang paghinga at nasasabik nga itong wasakin ang kanilang mundo, na hindi na nga nagdalawang isip pa si Jinwoo na humanda na rin sa laban na pinalabas na nga niya ang kanyang mga sandata sa kanyang dating buhay, at pumili na nga siya ng isang sandata sa kanyang harapan para gamitin sa pakikipaglaban, at hinawakan na nga niya ang napili niyang sandata para ubusin ang lahat na lumabas sa gate sa kanyang harapan. At dito muna magtatapos ang kwento.